Doctors to the Barrios Program at heat-related or related illnesses. Ating pag-uusapan kasama si Department of Health Secretary Ted Herbosa. Secretary Herbosa, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang hapon, Joshua. Magandang hapon, Cheryl. Sec, dito po sa ilalim ng Doctors to the Barrios Program, paano po ninyo tinutukoy yung mga lugar na magiging prioridad dapat padalhan ng mga doktor? Ang pinipili naming lugar ay yung mga geographically isolated and disadvantaged areas. So ito yung mga malalayong lugar na hindi talaga pumupunta ang mga doktor. So we have identified that by province, by island. Kadalasan ito ay mga coastal villages at saka mga mountainous areas and mga 5th class, 6th class municipality na hindi makahire ng sariling doktor. Sec, maliban po sa mga pagpapadala ng mga doktor, ano po ang mga hakbang ng DOH para mapunan ang kakulangan ng health professionals sa mga geographically isolated and disadvantaged areas? So dalawa yung itong mga programang ito, nag-scholarship tayo. Merong scholar ng DOH, meron ding scholar ng CHED na nakapag-aral ng medisina, pumasa sa board exam. Tapos bibigyan namin ng orientation para dito sa Doctor to the Barrios Program. So itong nilaunch ni President BBM, ito yung pinakamalaking number of doctors. 290. Pinakamarami. Dati yan, nasa 50 lang yung una in 1993. So nadinig nyo nga, nung SONA last year, sabi ni Presidente, wala nang municipality na walang doktor. So ito ay 3 years assignment and hopefully some of them will be hired na magtrabaho sa mga GIDA areas. Okay. Sec, dito po sa mga nabanggit nyo na provincial or provinces, islands at sa mga mountain areas, yung mga geographically isolated and disadvantaged areas, ano po yung mga pangunahing hamon na kinakaharap ng mga doktor dito? Particular po dito sa Doctor to the Barrios Program. So ang pangunahing problema dito ay malayo siya sa mga ospital. So ang emphasis ay prevention, primary health care, health promotion. So pinapa-focus namin sa nutrition, pag-address ng malnutrition, pagbigay ng maternal care sa mga buntis, yung mga safe childhood delivery, at yung mga paggagamot sa mga nagtatae, at iba pang mga sakit na madaling gumutin. Then sila din ang nagdadala sa kanila sa malayong lugar pag kailangan ng ospital o operasyon. Aayusin ng doktor. Okay. Sec, paano naman po sinisiguro ng DOH ang kaligtasan at sapat na suporta para sa mga doktor na nakadeploy sa GIDAS tulad ng kagamitan, sweldo at accommodation? Correct. Itong 290 na to, lahat nito sinusweldohan ng Department of Health. Meron tayong tinatawag na National Health Workforce Support System. Lahat yan, sweldo namin, pati yung nurse, midwife, at pati mga equipment na kailangan nila, papadala natin. Hindi lang yon, meron din tayong scholarship na binibigay sa mga doktor para makapag-aral sila ng master's degree in Public Health Administration sa Ateneo, sa UP, o sa DAP, sa Development Academy of the Philippines. At ngayon, magdadagdag pa kami ng practice-based residency in family and community medicine. So, palawak ng palawak yung mga opportunity at mga tinatawag na incentive para mag-stay sila sa programang ito. Okay. Secretary, ito po 290 doctors na ito, meron po ba tayo mga paraan o hakbang ang DOH para hikayatin sila na manatili o permanente maglingkod sa mga komunidad kahit matapos yung kanilang deployment sa mga baryo? Gaano po ba yung tatagal ng kanilang deployment, if we may ask as well? Ang deployment nila ay 3 years, no? After 3 years, ang hope namin, maengganyo sila ng lokal na pamahalaan na magpermanente na. At meron naman kaming sa mga nakaraang programa, nakapag-asawa doon o nagustuhan na ng lugar, doon na sila nagstay at naging municipal health officer na nila. So naging employee na ng lokal na pamahalaan o yung iba naging director ng small hospital. So may iba naman bumabalik sa Maynila at nagkumukuha ng further training.
Meron naman iba nag-aaral pa or meron din tatrabaho sa Department of Health eventually bilang public health doctor. Sek, batay po sa inyong mga datos, meron na po ba kayong nakitang pagbabago sa health outcomes ng programang Doctor to the Barrios? Maganda ang health outcome, no? Napapababa natin yung incidence ng malnutrition. Dati po, 29% ng mga kabataan may brain stunting. Itong latest, nasa 22.4 na lang. So, bumaba po, no? Ganun din yung ating maternal deaths, no? Pinapababa natin yan, yung mga nagkakaroon ng komplikasyon sa panganganak. So, yan. Tapos yung mga TB, nadadiagnose yung TB at nabibigyan natin ng gamot. So, our health outcomes are getting better. Okay. Secretary, ito po sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. at sa mga taon na titira pa sa kanyang termino, may plano po ba na palawakin pa ang programa para mas marami pang underserved areas sa maabot nito? Yes, ang plano natin siguro, ma-cover na rin natin yung ibang health workers kagaya ng barangay health worker para mabigyan ng insentibo. Similar dito sa success natin sa Doctor to the Barrios. Plano namin pag-aralin ng test the court, yung health worker court para maging mataas ang antas ng pagbibigay ng servisyo. Tapos nagko-collaborate kami, tayo pa ng iba't iba pang specialty hospitals outside Metro Manila para lumapit sa mga NIDA areas. Ito ang mga plano ng ating presidente. Plus, ini-increase natin yung programa ng PhilHealth, merong yakap, primary healthcare, at meron ding gamot, benefit packages. So ito lahat ng mga health programs ng ating mahal na presidente. Sek, sa ibang usapin naman po, sa patuloy na pagtaas ng temperatura ngayong tag-init, ano-ano naman po yung mga pangunahing heat-related illnesses na dapat pong bantayan ng publiko? Very important yung state illnesses. Nandiyan dyan yung heat exhaustion, heat stroke, di ba? Taas ng blood pressure. So, kailangan mag-sukay ng tamang damit, pero magpunta sa air condition fan para mag-cool down at matagal na natrabaho o naglalaro. So, umpisa na ang tag-init, sabi na El Nino, ang expectation natin, mahaba. Hello, Sec. Sec, can you hear us? Uminom ng maraming tubig. Sec, medyo you're coming in and out po sa linya. Naririnig niyo po kami? Yes, naririnig ko. Medyo nagpuputol-putol po tayo. Pero ito po, Sec, paano po naghahanda ang DOH at mga pampublikong ospital sa posibleng surge o pagdami ng mga pasyente o ng kaso ng heat-related illnesses ngayong summer? So, ang treatment naman karamihan ng heat-related illnesses, hindi kailangan ma-ospital. Yung heat stroke lang ang na-ospital. Karamihan ng mga nagkaroon ng heat fatigue or kailangan ma-cool down lang. Mainom ng tubig, maliguan, punasan. So, malamang nag-recover yan. Pero yung heat stroke na hinimatay, yun talaga dalhin sa ospital. So, naka-ready naman tayo sa ating mga emergency department sa ganitong klaseng mga kondisyon. Sek, karagdagang mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan, lalo na po ngayong panahon ng tag-init. So sa ating mga kababayan, paalala, lalo na yung mga matatanda at mga bata, sila po ang vulnerable sa heat-related illnesses. Uminom ng maraming tubig, huwag masyadong magtagal sa mga maiinit na lugar. At mag-ingat. At kung may maramdaman, magsabi agad. On that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Department of Health Secretary Ted Herbosa. Thank you, Sec.